Guys, welcome to this channel. It's a general reading for collective your energy at this time. Huwag na kayo magtaka sa baraha ko. At pinulot ko lang to ulit sa basurahan, guys. Tinapon ko to tapos pinulot ko ulit. Andito para sa basurahan. Ayan. Sa sako. Pinulot ko lang to sa sako. Ayan. 5 of Swords and 8 of Wands. Ay, meron kang sinesend. Pwedeng message or you're active right now. You're active and hindi ka mag-hold back na gawin yung gusto mo, like mag-message o puntahan yung gusto mong puntahan. Para ba active, energetic, or hindi ka mag-hesitate na mag-take na action, or kung meron kang send na message at hindi ka 5 of Swords. Hindi ka magpatalo. You're brave here. Sa 5 of Swords, hindi ka magpatalo, hindi ka magpa-dominate sa enemy o sa mga gustong madla, gustong pumigil sa'yo. Hindi ka na magpa-control, hindi ka na magpapigil, ganyan. Hindi ka na magpapigil, hindi ka naman nila mapigilan. Pagka tinry nila pigilan ka, sila yung like pigilan ka nila na abutin mo yung pangarap mo sa buhay, o kaya ay pigilan ka nila na ma-accomplish mo yung mission mo from God, sila pa rin yung kawawa sa huli. Yan, ganon. And then, ano pa? Nine of Wands. Hindi ka na din guarded, hindi ka na defensive, hindi ka na ma-intimidate. Strong yung mind mo. Hindi ka na nila ma-intimidate. Kaya, para bang nagkaroon ka ng freedom, malaya ka na gawin mo ang gusto mo, na sabihin mo ang gusto mo, basta o kaya ay kontakin mo kung sino man ang gusto mo kontak. Yan. Ten of Swords. Natanggal na din yung yung kung merong mga nakatusok sa'yo na arrows. Yan. Yung kung nasaktan ka o na deeply hurt, pwede sa relationship o may nanraidor sa'yo, nakrecover ka na, or else kung may merong mga nakatusok sa'yo ng arrows, sa satanic arrows, hindi naman makikita yan natanggal na sa'yo, nag-recover ka na ngayon. So ano pa ang mga darating sa'yo? Ang darating sa'yo, actually madaming darating sa'yo, pwede mga options, opportunities, madami itong mga darating sa'yo. Ay, ano yung isa sa darating sa'yo? 5 of Pentacles in reverse and 9 of Cups in reverse. Person na naka-recover na from kung person to, kasi general wording kung person to, naka-recover na siya from yung na left out na cold, gano'n, or sa mahirapan, or yun na sakit, or else pwede din na kung ikaw to mismo na nagkasakit, makarecover ka na sa sakit, recover ka na sa sakit, or else kung na left out in the cold ka, ganyan. 9 of Cups. At what's with the 9 of Cups in reverse here? Natapos na din sa wakas ang yung nag-grant yung mga wishes ng iba sa'yo, or else
kung person ito na darating sa'yo ay parang hindi siya happy right now, hindi siya fulfilled, hindi siya nagtagumpay na mangyari yung wish niya. Hindi nag-grant yung wish niya. Ganon. And possible this is a person na may distance sa inyo. Pwede magkita kayo ng tao na to. There's possibility na magkita kayo. Magkaroon ng meet up. Ganyan. At mukhang may ano to ha, may authority itong taong to. May authority, mataas yung position, mataas yung status, at sumusunod sa rules. Rules or siguro kalooban ng Diyos. Or else ay pwede ding rules sa kung samang rules. Pwedeng rules ng God. Yan. Sumusunod siya sa mga patakaran. Ganyan. Sa maari sa kalooban ng Diyos. Yan. For once in reverse. Pwedeng kung dati mong partner to, o kung may dati siyang partner, ikaw man o iba, hiwalay na eh. Hiwalay siya. O dati mong partner, hiwalay kayo, pwede din ganun, yung karelasyon. So, judgment, pero ngayon, klaro ang judgment o isipan ng tao na to. Klaro na sa kanya kung sino yung gusto niyang pakasalan. Tingnan niyo, merong ano dito, parang patay nga lang dito, no? Yung babae tsaka lalaki, para makalansay. Pero, ano siya, damit pang kasal, yung babae at yung lalaki. So, klaro na sa kanya kung sinong gusto niyang pakasalan, kung sinong gusto niyang pangasawa. Yan. So, magkakaroon ng pagkikita sa inyo. Pag-meet up kayong dalawa. Temperance. Mortification with his judgment. Klaro na sa kanya, sa judgment niya na ano. King of Wands in reverse. Mortification with his King of Wands in reverse. Two of Cups in reverse. Na kung kaya naghiwalay kayo or else yung hindi nagkaroon ng union sa inyo kasi hindi siya naging goal-driven, hindi siya naging brave, hindi siya naging courageous, hindi siya naging porsigido, persevering, hindi siya naging malakas ang loob niya, hindi siya naging confident, no? Hindi siya nagtiwala sa sarili niya, mga ganun ba? Dahil pinairal niya maaari yung insecurity niya. Hindi dapat ganun. Dapat ay magtiwala ka sa sarili mo. Lahat naman ng tao may flaws eh, di ba? Kahit ano pa yung sabihin ng iba. In the end, lahat naman ng tao mamamatay. So, baliwala yung mga judgment ng iba, di ba? Ang importante na ay makatwiran ka, tama ka sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng mga tao. Kasi maraming tao din talagang baluktot. Hindi man marami, may mga taong baluktot. At yun na yung mga false ang kanilang judgment. Baliktad sila. Kung alin yung tama para sa kanila, mali yun. Kung alin yung mali, yun ang tama para sa kanila. Kagaya ng pagdadrugs. Para sa kanila, tama yung pagdadrugs. Ginawa na nilang tama. Yung gano'n. Tapos, katulad ng paggawa ng witchcraft, para sa kanila, sa Diyos galing daw yan. Sa Diyos daw yan, yung paggawa ng witchcraft. Sa Diyos yung kapangyarihan ng witchcraft. Ganon, ginagawa nilang tama yung mali. Yung mali, ginagawa nilang tama. Yung tama, ginawa nilang mali. Basta ganon sila, baliktad sila guys. So, ayan. Ayan. And then, natingga, na parang natingga na hindi siya kumilos ba, ganun, no, walang nangyari dahil sa nag-antay siya, nag-relax pa siguro to. Ganun. So, ang next move niyan nitong person, pero madami itong darating sa'yo, maaaring mga opportunities to, iba, o
ewan ko kung ano, madami to, hindi lang itong tao na ito. Pwedeng mga bagong mga oportunidad, no? Magandang bagay, baka bagong bahay, bagong sasakyan, bagong place, ano pa, money, wealth, abundance, pwede meron, love, by energy na. Ito yun eh. Pero at least may takot siya sa Diyos. Sumusunod siya sa kalooban ng Diyos kung yung sinusunod nito na rules ay kalooban ng Diyos. Diba? Yan. Anong next move? Na sure talaga na next move nitong tao na to na darating sa'yo. Knight of Swords. Wheel of Fortune. Kasi in reverse ng pagkaano eh. Knight of Swords. Hindi ba ito magte-take ng action, guys? Parang magmatigas pa ito. Kasi Knight of Swords eh. Parang hindi pa ito maging brave na mag-take ng action. Siguro, magmuni-muni ito. Mag-antay pa ng divine timing. Kailan kayo magkita. Mag-antay pa ito ng divine timing. Pwedeng tamang panahon kung kailan kayo magkita, mag-meet up. Baka, ewan ko lang, malapit or yan naman possible eh. Hindi pa ito magte-take na action talaga. Pero yan ang darating sa'yo. Magkikita kayo niyan. No? May pagkikita dito. Sa divine timing o the right time. Magkikita kayo dalawa siya makipagkita sa'yo. Merong magician dito na ano, alam mo yung may ginagawa sa inyo na manipulation, of course, mga ano yan, mga sa kademonyuhan, no? Manipulation, witchcraft, mga manifestation man, kasi magician, o sorcery. Hindi daw yan magtatagumpay. Kung pinastagnant kayo, kasi pwede kayong mapastagnant yan eh, ng mga orasyon pa lang, di ba? Pero kung may depensa naman, hindi ka na mapiktuhan. Makawala kayo dyan mula sa control niya, sa pagpapastagnant niya sa connection niyo. Bakit? Anong mangyari dito sa magician and reverse na yan? Mag-let go na to. Mag-let go na to. Si magician na to. Hindi na siya maging covetous, pero baka magbago na yan. Yan ang tama, magbago. Kasi pag nagbago ka, instead na yung na mga gumagawa ng mga kasamaan na, pag nagbago ka, lalo na witchcraft kasi yun talaga yung hatol ng Diyos eh. Maimpyerno kay. Pero pag nagbago ka, kunwari, papunta ka sa impyerno kasi yung path ng tinatahak ng mga gumagawa ng witchcraft, automatic yan. Papunta sa impyerno talaga. Pero para sa akin, pag nagbago ka, hinto ka na yan eh. Diba pag nagbago ka, huwag mo nang balikan. Siyempre, pag balikan mo, doon ka na naman, patuloy na naman sa papunta sa impyerno na path. Diretso yan. Pag nagbago ka na, babalik ka na yan. Diba? Babalik ka na. Baka ma-lead ka pa sa path papunta sa langit. Yung makitid na path na sinasabi ng Jesus Christ, papunta sa langit. Pag naging righteous ka, edi masumpungan mo talaga ang path papunta sa langit. Yun. Ako mangako eh. Hindi ako sigurado eh. Sa ano na makatulong ako na ma-save yung hindi, kasi yun, yung mga nakwento ko na yun dati, sa vision ko lang yun, sa panaginip ko lang yun. Na, yung sabi ko, asawa ako ng God, na pinakita niya sa akin, asawa niya ako, dun sa vision. Tsaka,
yung Holy Spirit, sa vision ko lang yun, sa panaginip ko lang yun. Kaya hindi ako sigurado. Kaya hindi ako makasure na masave ko yung ano. Kumbaga, ang mga tao na gusto masave ang kaluluwa nila, kailangan din nila talagang magdisiplinahin ang sarili nila. Diba? Tigil nila yung kasamaan nila na hindi na nila babalikan. Ganun. Kasi parang patulad niya na yung papunta ka sa tawag dito, sa hell, no? Kung makasalanan ka, if you continue keep sinning and sinning, papunta ka, yung path na tinatahak kasi ng mga ganun ay papunta yun sa impyerno. Pag nagbago ka, hinto ka parang hinto ka sa kung saan ka man huminto, tapos babalik ka din babalik ka, parang ganun ba? O pwede ka pang malid sa tamang daan, o yung daan na papunta sa langit, masumpungan mo yung daan papunta sa langit. Pero yung mga vision na yun, panaginip na nakwento ko dati, katulad ng binautismo na kung Jesus Christ, at lumabas yung mga pakpak ko, basta ganon, naging dove ako pati after ako mabautismo ng Jesus Christ sa ilog. Totoo naman yun, lahat ng mga yun totoo yun, kaso lang sa panaginip lang siya, vision, hindi siya in reality. Vision lang siya, guys. Yung tulog ako na parang nanaginip, yan, nanaginip, vision, ganyan, panaginip. Hindi din ako sigurado, di ba? At kung maimpyerno ang tao, at dahil may mga kasalanan siya na kaya parusahan siya ng ganun, wala na akong magawa doon. Sorry, wala na akong magawa doon. Di ba? Yun lang maano ko, advice. O, di ba? Advice lang. Alam nyo, guys, ayaw ko na lang sabihin. Kaya hindi gano'n na ano yung utak ko kasi may nabawas na naman sa mga na-atake sa akin. Yun ang isa sa ano kasi sa akin ng palipad hangin na. Kaya hindi na ako gano'n ka-irritable. Thanks to God. Kasi hindi na ako gano'n ka-irritable. Hindi na manipulate o na control. Malakas kaya yun. Mag-control. Basta na, alam yung orasyon, atake niya. Ewan ko kung may paritwal. Alam ko orasyon nan talaga. Kilala yun. Pero, yun ang will ng God eh. Para siguro, kahit pa paano, may masana din ako sa mga andisit ba. Yan. Pero actually, naawa din ako ha. Naawa din ako kasi basta naawa din ako kahit ganun. Tapos yung isipin mo maimpyerno yung kaluluwa niya dahil sa pinagagawa niya na kademonyuhan, nakakaawa din ewan ko sa inyo kung naawa kayo, pero naawa din ako. Pero time na din siguro para parusahan siya, para matapos na yung kasamaan niya. Ganun. Mag-umpisa to guys yung ano, yan mag-umpisa to na magre-reach out sa'yo sa tamang panahon o divine timing. Ako hindi talaga ako sure kasi panaginip ko lang yun o vision, sabihin na natin vision, yun. Kaya hindi din ako sure. Para sa akin malaman na lang yung afterlife ko ano talaga yung mga vision. Ay, naku. So, ayan. Ano pang next? Nakwento ko lang yun dahil din sa mga guys, sa mga palipad hangin. Dati, kahit sinana, hindi ko man nagkwentuhan ng mga ganun. Para sa akin, mga panaginip lang yun dati. Mga vision, panaginip nga tawag ko ito.
Hindi ako nagkukwento nun. Yun talaga, na ano lang ako. Kaya nakwento. Ayan. Queen of Pentacles and Seven of Swords. What's with the Seven of Swords here? Meron unstable dito. May gumagawa ng deceit. Gusto niyong nakawin yung attractiveness mo. Ni Queen of Pentacles. Unstable to ungrounded. Parang hindi siya ganun ka galing sa business. Ganun. Hindi siya ganun ka matalino kasi in reverse eh. Or maaaring unstable financially. Pwede ganun. Gusto niyang nakawin ang attractiveness mo para ikaw yung hindi maging attractive. Gusto niyang agawin, nakawin, o kunin, o tanggalin sa'yo. Basta ganun. Through witchcraft yan. Yung ginagawa nila. Witchcraft. Solely ang pagsisisi ng mga ganyan. Knight of Cups. Hindi yan sa Diyos. Kahit anong paniwala nila sa sarili nila. Sa kapwa nila, which is, o ano. Kahit pare pa magsabi sa kanya na nila na sa kabila ng ginagawa nila na ganyan, masisave pa rin sila. Witchcraft yan eh. Maliban na siguro kung magbago na sila, may pagkakataon pa silang may possibility pang masave ang kanilang kaluluwa. So yan. Knight of Cups. Tsaka greediness, so gusto niya angkinin niyo sa'yo. Gusto niya angkinin na sa'yo. Knight of Cups. Yung sinesent niya, yung sinusuyo niya, parang meron siyang hinihilingan eh. Pero hindi magtatagumpay. Meron siyang hinihilingan. Pero hindi magsasucceed yung gusto niya. O may ginagawa siyang deceit. Parang umiiling siguro to kapalit ng kaluluwa niya. O matagal niya siguro binintay kaluluwa niya. Baka umiiling sa demonyo o fallen angel na ilipat sa kanya yung attractiveness mo. Ganon. Yung more clarification sa Queen of Wands ito na gusto niya tanggalin yan sa'yo kung ano. Ito. Wealth. Magandang kinabukasan siguro to. Prosperity. Prosperous life. Gusto niya mapasa kanya. Hindi yan magsasucceed daw. Based dito sa yung hinihiling niya. Meron siyang hinihilingan na demonyo at talagang witchcraft yan. The Emperor. You are strong. See? You are strong. More clarification with the Emperor. Sinundan ng Justice card. So see, hindi makapang-atake yung hinihilingan niya sa'yo. Hindi mag-succeed na maibigay sa kanya yung hinihiling niya dun. Kasi you are strong. And injustice talaga gusto niya angkinin yung sa'yo. Kahit ano pa yan, nasa kapwa mo, mali yung angkinin mo yung sa kapwa mo. Pera man o mali yun. Hindi lang mali, kasalanan din talaga yun. At greediness yun eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Palalan Jesus Christ, warning Jesus Christ. Ang mga greedy ay hindi magmamana ng kagarian. Ibig sabihin hindi yan masisave. Pero hanggat maaga, kung naging greedy ka man dati, kung sino man naging greedy dati, pwede pa magbago. Baguhin ang sarili, huwag na maging greedy. O, diba? Para may chance ka na makapasok sa harian ng Diyos. Ang kaluluwa mo. Ayan. Injustice talaga yan. May person na parang you are meant to be together na maging spouse mo.
Meron. Good looking to, attractive to. Three of Wands. Kaso there's waiting sa inyong connection. Dahil nga, hindi pa makapag-umpisa kayo ng relationship. Kasi nag-aantay pa to ng divine timing. Divine timing. Five of Wands. May mga hadlang pa kasi hindi pa divine timing. The Chariot. Pero magte-take ng action yan. Pero pag divine timing na. Hindi na yan yung parang maging aloof. Hindi na yan maging aloof. Kapag usap na yan sa'yo, mag-reach out yun sa'yo. Pag divine timing na. So, ayan, ito na lamang for collective.